US, kinundi na po ang mapanganib na aksyon ng China. Malapit po dyan sa may Pag-asa Island, so dyan po sa may West Philippine Sea. Habang yung pong pagsusulong naman sa pagpapataw ng lifetime blacklisting sa mga pasaway daw na contractor, mga supplier at maging yung mga consultants, suportado ho yan ng Palasyo Malacanang. May mga updates po dyan, si Bomboana Soberano. Mariing kinondena ng Amerika ang panibagong agresibong aksyon ng China laban sa barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang nasabing hakbang ng China ay malinaw na hindi pagkilala sa international law. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Ambassador Carlson ang tapang at husay ng mga Pilipinong tauhan sa kabila ng mapanganib na insidente na kinasangkutan ng mga barko ng China sa karagatan malapit sa Pag-asa Island o kilala bilang Taitu Island. Pagtiyak ni Carlson na suportado ng Amerika ang Pilipinas sa advokasya nitong maging malaya at bukas na Indo-Pacific at isang prinsipyong pinangangalagaan ang kalayaan sa paglalayag at respeto sa soberenya ng mga bansa sa rehiyon. Pinuri ni Carlson ang matinding katapangan at kahusayan ng mga Pilipino sa gitna ng mapanganib na pananalakay ng China, kabilang ang pambabangga at paggamit ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas. Ang panibagong tensyon sa West Philippine Sea ay muling nagpapakita ng patuloy na panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pilipino at sa mga puwersa ng gobyerno na nagsasagawa ng lehitimong operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy ang panawagan ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Samantala, suportado ng Malacanang ang isinusulong ng Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na patawan ng perpetual disqualifications sa mga bidders at contract implementors na ilang ulit nang lumabag sa New Government Procurement Act. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, alinsunod na din ito sa adhikain ni Pangulong Marcos na tukuyin at puksain ang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na nais ng Department of Budget and Management na gawing mas matindi ang parusa sa mga pribadong individual o kumpanya na mapapatunayang nagpabaya, lumabag o hindi sumunod sa mga itinakdang kontrata sa pamahalaan. Tatamaan ang lifetime blacklisting kapag nagkataon ang mga pasaway na contractors, suppliers, maging ng mga consultants. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nilalayon din ng ahensya na gawing mas matindi ang parusa sa mga pribadong individual o kumpanya na mapapatunayang nagpabaya o lumabag sa mga kontrata ng gobyerno. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.